Mga kababayan, Iglesia ni Cristo, INC, naglabas na po ng listahan ng mga pagkasenador ng kanilang susuportahan para sa nalalapit na halalan po. Alamin po natin kung sino-sino sila. Bago po natin pag-usapan at panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para po sa ating news update. Bago po natin pag-usapan itong inendorso ng Iglesia ni Cristo mga kababayan na kandidato ng mga pagkasenador, dito po muna tayo sa Duterte 10 mga kababayan. Dahil napaka-importante po na iboto natin ng straight itong PDP laban mga kababayan, itong Duterte 10. Dahil nga po ayaw na po natin mabudol umuli mga kababayan dahil hindi tayo nakinig sa sinabi ni Pangulong Duterte na sinabi nga niya dito nga patungkol nga dito kay BBM, di ba ho? Dahil nga sabi nga ho niya, wag natin iboto yan, pero ano po nangyari? So ngayon nabudol po tayo dahil sa hindi tayo nakinig sa kanya. So ito po yung request niya po sa atin na iboto natin ang Duterte 10 para hindi na po ulit tayo mabudol mga kababayan sa itong nangyayari sa ating bansa. Yan lang po mga kababayan, vote straight po tayo dyan at syempre po bahala na po kayo doon sa dalawa pa pong senador na gusto nyo iboto. Yun po ang kailangan natin mga kababayan para po dito sa ating bansa na makakatulong po. Dahil po ito ay ngayon sa nangyayari po sa ngayon, itong bagong Pilipinas ay hindi po bago eh. Dahil napakarami pong mga problema na nangyayari sa ating bansa at yun po, bumabalik na naman po yung mga problema nung nakaraan mga kababayan. Di ba po ba? Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, palpak na pamumuno ni BBM. Ito nga, nagsalita po si VP Sara patungkol nga dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili na maling leader. Matapang na diretsang binatikos ni VP Sara Duterte ang ngayong administrasyon. Di ba ho? Ito panoorin po natin kung ano po yung mga sinabi niya, mga kababayan. Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinukoy niya ang kawalan nito ng kakayahang mamuno. Nagbabala rin ang bise laban sa isang mapanganib na alyansang naglalayong panatilihin ang kahirapan ng mga Pilipino kasama ang banta ng malawakang dayaan sa nalalapit na halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Formal nang itinaas ni Vice President Sara Duterte ang mga kamay ng pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tinaguriang Duterte sa meeting de Avance sa Liwasang Bonifacio. Sa kanyang talumpati, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni VP Sara ang ugat ng anyay patuloy na pagbagsak ng bansa. Ito ang maling pamumuno ni Marcos Jr. at ang pag-usbong ng isang alyansa na binuo umano mula sa kasakiman at kapangyarihan. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino at higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Dagdag pa ni VP Sara, patuloy umanong umiiwas si Marcos Jr. sa issue ng drug test na naging simbolo ng mga napabayaang pangako ng administrasyon. Malinaw rin ang naging pasaring ni VP Sara sa insidente ng pagdukot kay dating Pangulong Duterte na iniuugnay niya sa kasalukuyang gobyerno. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test at nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan.
Ngunit higit pa rito, binigyang diin ni VP Sara ang insultong idinudulot ng pamahalaan sa sambayanang Pilipino, ang paggamit umano ng ayuda bilang kasangkapan para bilhin ang boto ng mamamayan. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Kasunod nito, nagbabala si VP Sara sa posibleng malawakang dayaan sa darating na May 12 elections. Aniya, ang alyansang nabuo ay hindi lamang mapanganib kundi naglalayong ipagpatuloy ang pagpapahirap sa taong bayan. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo ang kanyang paghahambing sa alyansang ito sa mga bangungot ng nakaraan mula sa kapalpakan ng Yolanda Response hanggang sa panahon ng narco-politics kung saan aniyay iniwan sa gutom at kawalang malasakit ang mga Pilipino. Kaya naman muling nanawagan si VP Sara sa mga botante na gamitin ang kanilang karapatan ng buong dangal at tapang ngayong darating na halalan. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso and let us all save the Philippines. So dito na po tayo mga kababayan sa senatorial candidates na inendorso ng Iglesia ni Cristo. 8 sa mga tumatakbo sa pagkasenador ang inendorso po ng Iglesia ni Cristo para dito nga sa nalalapit na eleksyon. Kabilang sa mga inendorso ng INC ay sina re-electionist Senators Bong Revilla at Pia Cayetano, mga kababayan. Bong Revilla, so ano ho ba kayo dyan? Si Buduts? Ano lang ho yan sikat lang ho yan. Ano ho ba nagawa niyan? So, anoin nyo ba yan? Boboto nyo ba yan mga kababayan? Etong si Camille Villar, pwede ho yan. Pwede ho natin na pagkatiwalaan ho yan dahil nga maano na po sila. Matagal na po dyan sa politika mga kababayan at may mga nagawa po yan mga kababayan. Tapos po, ito mula sa administrasyon na ticket na alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan po yung mga inano nila, mga Bagong Pilipinas. Ito po yung bagong alyansa mga kababayan na pumasok. At inendorso din po ang itong sa PDP laban bets re-electionist Senator Bongo at Bato de la Rosa. Ayan po, si Bongo, number 1 ho sa atin yan. At si Senator Bato de la Rosa dahil yan nga po, may mga nagagawa po talaga yung mga yan. At syempre po, Duterte po talaga yan mga kababayan. Solid po tayo dyan. At ito po, isa pa rin po mga kababayan, kinumpirma, nagpahayag din ng suporta itong kina Amy Marcos. So, ano po masasabi nyo dito? Ito po yung inendorso ni BP Sara Duterte. Nagtitiwala pa ho ba tayo dito? Hindi ba tayo magagamit din nito ng taong to mga kababayan? Ito nga, ginagamit na naman ho to si BP Sara para siya ay manalo mga kababayan. So questionable pa rin ho to. Pero sa akin po ay bahala na po kayo kung iboboto nyo pa rin itong si Amy Marcos mga kababayan. Dahil marami na hong sablay para sa akin ho. Sa bandang huli lang po siya tumutulong kapag may nangyari na. Kagaya po ng ito nga sa example na lang sa nangyari kay Pangulong Duterte
na wala siya doon at bandang uli doon lang siya tutulong. Ano ho ba tawag doon mga kababayan? Di ba ho? Dapat kung talagang kaibigan ka ng mga Duterte, dapat nandun ka palagi. Di ba ho? Yun po. Tapos ito po si Rodante Marcoleta. Yan po mga kababayan. Si Rodante Marcoleta. Maasahan po natin yan mga kababayan. Dahil talaga ho lumalaban yan. Dahil yan po ay may may paninindigan mga kababayan. Number 1 po sa atin yan mga kababayan. At pangatlo po ay itong Bam Aquino mga kababayan. Si Bam Aquino yan. Ibabalik pa ho ba natin yan tao yan mga kababayan? Di ba? Aquino. Alam nyo naman ho ang mga Aquino, mga kababayan. Ano ba mga nagawa ho nila? At di ba ho, lalo lang ho tayo naghihirap dahil sa kapabayaan nila. May mga nagawang batas ba na naitulong sa atin na bayan, di ba ho? Dahil lalo ho tayo naghihirap noon, wala hong nangyari nung panahon ng mga pamilya ho nila, di ba ho? Puro korupsyon ang nangyari. So, wag na ho tayo bumalik dyan, mga kababayan. At tapos po, ito nga po, itong mga reaksyon ng mga kababayan natin. Ito nga, Bam Aquino lang ang maayos. Paano ho naging maayos si Bam Aquino, di ba? Mga kababayan, ano ho ba nagawa niyan? Wala naman ho nagawa ang kanilang pamilya. Dahil nga, naano lang ho tayo sa, nabaon ho tayo sa utang. At naghirap ang mamayang Pilipino. Dahil sa panahon nila, mga kababayan. Puro korupsyon ho ang nangyari. Tapos, Marcoleta, Bongo at Bato is my favorite. Yan po wag tatandaan po natin yan. Pero ang inaano ko po ay yung pong inaano ni Pangulong Duterte na bumoto po tayo ng Duterte 10 straight mga kababayan. So mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo? Pero sa atin po mga kababayan, Duterte straight po tayo. Huwag pong kakalimutan para po sa ating bayan. Maraming salamat po at God bless po. At see you in the next video.